preparation ng sowing at ites. Yan. Mas maganda kung hanggat malinis pa natin yung mga hibla, yung coir. After mapigaan dito mga katanim na konti, no, hindi natin i-drain, hindi na kailangan ibilad. Nakuha ba? Naintindihan? So no need ibilad, no need ano. After harvest natin sa buffering, ready na. Dito na natin ilalagay sa cups ng Mega Packaging Corporation. Ngayon, dahil ang system natin ay NFT, dapat puno. Puno dito. Kasi every system iba. Like pag Kratky, hanggang dito lang yan. Okay? Pero pag Olmeci naman ang tanim sa Kratky, kinataas ng bagya. Para yung buka ng lettuce natin, hindi dito sa loob. Baka kapag spread siya, dito on top. Naintindihan? Okay? So ngayon, ang kailangan natin ay malagyan ito. Pero hindi mo sisiksikin. Basta lagay lang. Ngayon, dudurugin mo to. Yan, pipino mo kasi buo-buo pa ang pagkakapiga ni ano eh. Okay, Roger, di ba? Pero tama lang ho. Tama lang po ito kasi dapat hindi matuyo. So, hindi po, sa sobrang init ngayon, no, matutuyo agad ang kokopit natin. Ngayon ilalagay mo siya, test ganyan. Hindi mo siya isisiksik ganon, pero pwede mo siyang itaktak. Okay? Ayan. Sabi ko puno, dagdagan mo pa, saka mo gaganyan. Pero malambot lang. No? So kulang pa, pwede pa siyang dagdagan. Okay? Ayan. Kuha. So ilalagay natin yan dito sa tuna box ulit. Then later on, kapag napuno na natin to, nakumpleto na, tutusukan natin to dito sa gitna. Yung chopstick o kaya yung banana cue stick sa gitna at doon natin ihuhulog ang buto. Pero remember, kung ano yung itatanim nyo mga katanim na seeds, yun lang ilalabas nyo sa rep. Huwag nyo ilalabas lahat ng seeds nyo at pupunta kayo sa germination area sa sobrang init, maaaring mamatay ang buto. Kaya kung ano lang itatanim, Tama lang po. oo, yung counts lang, Kaya lang itanim. yun lang itatanim, yun lang ilalabas nyo sa rep na buto. Bilangin na pala yung cup na ganyan. Yes, kaya nga ito muna preparation bago ilabas, kuhanin yung buto. Okay? I suggest, sa sobrang init ngayon, I suggest na hapon na lang mag-sowing. Hapon nyo to gawin. Yung halos takip silin na. Kasi kung morning kayo magtatanim, mag-germinate, mag-sowing dito, aabutan, dadaanan ng tanghali. Sobrang init ng panahon. Papunta sa kainitan. So maaari mamatay ang buto. Okay? Pag December or Okay na yan. Kapag December, okay na, tag-ulan, okay na, kahit anong oras na. Pero ngayon, sobrang init ng panahon. Ano na ngayon? April ano ngayon? 29? April 29. 29, April 29, sobrang init pa din. Oh. Okay? So, gano'n na. After naman natin mahulog ang seeds, anong gagawin? Kuya Roger, i-sprayhan natin sa ibabaw. Tubig lang. Yung pang-sprayer natin, na gano'n, i-spray, mabasa lang yung seeds. Huwag ma-overwater at test, tandaan. Huwag sobra. Mabasa lang yung seeds para matrigger siya na mag-erupt, na pumutok, para mag-germinate. Naintindihan? So after mahulog ang seeds, babasain na natin. Para mamayang gabi, lalabas na yung ugat niya, bubuka na yung seeds. The next day morning, may dahon na siya. Naintindihan? 1 day lang. 2 days. Kadalasan ang germination nito 2 days. Pero ang iba within 24 hours, meron na. Okay, naintindihan? Nagets ba ang sowing natin? So ngayon, ang una, maglalagay tayo ng coco-pit dito sa cups. Any question? Ilan percent yung germination rate? Ang percentage ng Rex 1 nasa buto is 90% above. No? 90% above. Pataas. Okay? Pero yung naked, yung mga Naked, di ko kabisado, di ako nagamit na ng naked. Matagal, although marami siya, sabihin natin, yung mga bare seeds, madami. Pero yung germination rate naman, mababa. No? So, yan, mag-testing ka. Ilan days pala bibigyan mo ng chance bago mag-germinate? Paano mo sabihin? Okay. Pag 7 days, na wala pa rin, wala na yan. Tatapon na. Oo. Kakalitan na. Palit ka na ng seeds.
Okay? Then hawiin mo. Okay. Sige lang, tuloy lang. Yan, tuturuan mo ate si Kuya Roger ha. Yan, paano maglapuyot ng kuan, ng kukupit. Okay? Lalagay mo lang dito para mamaya, kaya marami tayong tuna box para may magamit tayo. Mapakinabangan nito from preparation hanggang harvest. Pag harvest, dito na rin natin itatayo yung mga harvest natin na lettuce. Dahil pakinabang ng Doon na siya sa tuna ano, box. hindi na siya tatanggalin sa cup. At tatanggalin natin ito dito. So pag nag-harvest tayo. Tatanggalin siya sa Apo. Sayang to. Okay? Pag naitanim natin, saka natin ililipat doon sa germination table natin. Baka meron pwede tayo mag-order ng ganun. Matanong ko, may kilala ko. Okay? Yes. Doon sa takip nila. Alin? Sayang. Ang iba kasi, yan yung tinataniman, binubutasan para dito. Oo. Minsan yan yung, diyan ka magdi-display. Taki na. Ito. Kadalasan, ito ang tanong dito mga katanim, ito ginamit mo. Paano naman itong takip? Anong pakinabang? Well, ang iba, pag magdi-display along the road, magbebenta, binubutasan to. Dito mo siya ilalagay yung cups na mayroong lettuce at i-display mo along the road. Ba't bubutasan? Para po may tayo dito. Tayo. Oo, pag may butas yan, so parang nakaganyan na siya. Bubutasan mo ng ganun kalaki. Yung lata ng sardinas na malaki o kaya yung evaporated milk, sakto yan, initin mo lang, pwede dito. Okay. Pero pinangbubutas ko dyan yung anuhan ng pagkain ng pusa, yung cat food. Saktong-sakto yan. Okay, o tuloy mo lang. Tuloy mo lang dito kasi marami tayong kailangan. Mamaya magsusawing tayo. Okay. So pag nag-order kayo sa mega packaging, ganito yung ano, yung styro. 90 pieces. Hindi ka na dito magbubutas. At the same time, ang kagandahan nito, mas lesser ang kokopit na nagagamit mo. Kumpara doon sa coffee cup na ang dami mong kokopit. Same size ng outer, pero dito yung inner niya mas konti. No? Kaya ang kokopit mas lesser ang gamit mo. Okay. By the way, mga katanim, after harvest magtatanong kayo, katanim, nakapag-harvest ako ng 100 cups. Pero ginamit ko ulit yung pinag-harvestan ko, bakit hindi na umabot sa 100 cups? Diba? Hindi talaga abot. Mga 40 na lang yan, 30 to 40 cups na lang ang magagamit nyo sa pinag-harvestan nyo ng 100. Kasi nadidecompose din ang kokopit natin. Okay? Kaya yung iba na dumadaloy sa pipe, nandun sa reservoir nyo, kaya lalagyan nyo ng strainer, no? Yung pangsala, yung return doon sa reservoir. Pero mas maganda dyan yung medyas. So, kaya itong net natin, no? Pero tatahiin papunta para kagaya ng medyas para at least man lang pangulog pa din. Okay? Ano ate, madali lang ba? So far, ito lang yung preparation natin. No? Hindi tayo magbubungkal ng lupa, wala tayong pag-aararo at itapahinga ang lupa. Dito continuous, no? Continuous lang, no? So much better i-prepare ng mas maaga. Ano, i-prepare to na mas maaga, lalo na pagluluto o pagpapakulo kung mayroon pa man, at saka yung pagbabuffer, no? I-forecast yung kailangan na kokopit prior dito, then i-prepare ng ganito. Pwede mo naman to pagpatong-patungin. The next tuna box, ipatong mo ulit dito, di ba? Patong-patong lang sila, hindi mag-aksaya sa space. Nasa ilalim na yung cups na may kokopit. Then pag gagamitin, ayun, total babasain ulit natin. Doon pag binasa natin, doon naman siya magkakaroon ng capillary action. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng pagsip ng tubig from the bottom paakyat. Okay, naintindihan ba mga katanim? Kaya nga hindi natin tinutuyo ang kokopit para magkaroon siya ng capillary action once na linagay natin ito doon sa ating taniman, sa ating germination area. Pag dumaloy ang tubig, automatic siya mag-aakyat ang tubig. Mayroon siyang capillary action. Okay, kaya nga ang poso namin noon, bago iposo ibomba, nilalagyan namin ng tubig
Di ba? Para may akyat, may up yung tubig. Well, dumidikit kasi yung tubig. Okay? So yun ang capillary action ha. Sige, tuloy lang. Okay? So, how many days mo stuff yan? Pag ginawa mo gano'n. So dito, mga katanim, sa progress natin dito, kasi staggered ang growing natin, every 5 days ang sowing natin at test Kuya Roger. Every 5 days maghuhulog tayo ng buto. So before that, na dumating yung araw na yon. So ngayon, ano ngayon? 29. May 31 ba? Wala. Oh, 30. 1, 2, 3, 4. Sa 4, May 4, magsusowing ulit tayo. Oo, gagawa. Kaya bago ito May 4, Kuya Roger, nakapag-ganyan ka na. Oo. At naipaglagay mo na rin to, Ate Tess. Nakaintindihan? Nai-prepare na natin lahat mga katanim prior sa May 4. Ang next na sowing natin, 5, 6, 7, 8, 9. May 9 ulit. Next na sowing na 10, 11, 12, 13. May 14 na naman. So prior to that schedule na maghuhulog ng buto, ibig sabihin yung mga binanggit ko, May 9, May 14, yun yung time na maghuhulog ka ng buto. Prior to that, Kuya Roger, Ate Tess, naka-prepare ka na dapat. Okay? Ang matagal na may waiting time tayo dyan sa buffering. Kaya dapat ahead of time, nakapagbabad ka na. Marvin, Yes. gaano katagal mo pwede i-stock yung ginawa mo. Ito, kahit 1 week, kahit yung the next mo. 1 week? Halimbawa ngayon, nag-sowing ka, may tira ka, pwede. 1 week lang. 1 week? Apo, 1 After week lang. that, anong Ba- mangyayari? Tuyo. So, anong gagawin mo? Babasain mo ulit, kaso Basahin na lang. titigas. Katanim, huwag nyo sanayin na i-stack nyo to na matagal. Kasi pag natuyo yan, matigas na. Okay. No? Kaya nga, ang inaano ko sa tuna box pa rin, insulated, tatakpan, at saka sa lilim. No? Kasi once na naiinitan na ano pa rin, tutuyo siya, magda-dry. Yes. Pag nag-dry, matigas na. So, hindi na pwede tapon? gamitin? na Hindi, pwede gamitin? repeat ka ng process, babasain mo. Kasi hindi man siya kagad na mababasag na katulad nito. Yeah, okay lang. Di i-repeat after Repeat. 1 week di mo nagamit, balik mo siya, basahin Opo. mo ulit doon. Balik mo So, ulit yun. okay lang. Okay Pero lang. hindi na pakukulo. Hindi na, no need na. Pero matigas lang. Kaya kailangan mo Oh, kaya yes. pigain. Yes. Okay, 1 week. Oh, 1 week. Kaya much better, Ate Tess, 1 week prior, kaya ngayon, pwede mo nang gawin yung para sa next sowing mo. Kung mayroon ka pang extra. Okay? Ngayon naman, sa buto, ang makakapag-decide si Bossing kung ano ipapatanim niya. Kasi kailangan i-position niya sa market yung mga grow natin sa mga upcoming. Okay, naiintindihan niyo ba yan mga katanim? I hope na nakakasunod kayo dito. Marvin, yung from time na pinakuluan mo ng 3 hours doon, lalagay mo siya sa drum. How many days kailangan na dyan? May expiry? 2 days. Wala. The longer the better. The longer the better. The better. Okay, mga katanim, sa tanong na yan, after mo magpakulo, after mapakuluan, lalagyan ko agad ng calcinate para ma-buffer. May maximum days lang ba na dapat ko may buffer? Kailangan ko ba kagad i-harvest? Hindi. The longer na nakababad, much better. Kaya nga, ahead yun na. Much better nga na naka-stack na nakabuffer, hindi babaho. Okay? Hindi babaho yan, basta tama ang calcium nitrate. Okay? Tama yung ratio. Ayan. Yun lang. Yes. Ano pala nag-expire yan? Hindi walang expiry date ang ano. The longer the better. Oh, the longer the better. Okay? So yun mga katanim ha, I hope na nasundan nyo yung preparation natin sa germination. Okay? So, nagano tayo ng buffering. Ayan. Kung paano, pinakuluan, binuffer. Then ngayon, preparation tayo bago mag-sowing. Sa sowing naman, ipopoke lang ito ng hole sa gitna para trajectory, nandyan yung seeds. Diyan iuhulog. No? At dyan din tutubo. Okay, nasa center siya. Evenly distributed ang roots. Pag nag-grow siya, okay, so yun, nasa mid din siya, parang spread ng ano niya, ng dahon. Okay, so ganon. Nakatanim, i-continue natin ito na pag, ano lang, paglagay ng coco peat dito sa cup ng Mega Packaging Corporation. No? Love yan.